Stella, ito ay para sa iyo. Simbolo ng pagmamahal ko. Sa totoo lang, ako ang tagapagmana ng nangungunang pamilya sa kapital. Stella, pagkatapos nating ikasal, dadalhin kita sa ari-arian ng mga De La Cruz. Nanay, Anak, kailan mo balak bumalik at pumalit sa kumpanya ng mga De La Cruz? bukas, may nahanap akong mahal ko. Bukas, isasama ko siya. Magandang umaga, tagapangulo. Bukas, babalik ang tagapagmana ng mga De La Cruz. Maging alerto, handa na, para salubungin ang CEO ng Grupo De La Cruz. Opo, ginang. Carlo, gumising ka. Carlo, huwag kang matulog. Carlo. Tatay, pakiusap, palabasin mo ako. Hindi. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, bawal ka nang bisitahin ang gulay na iyon. Hindi, tatay, hindi mo pwedeng gawin iyan. Si Carlo ay nasa ospital pa naghihintay sa akin. Para sa isang pasyenteng walang malay, sulit ba iyan? Kahit maghintay ka sa kanya 10 o 8 taon, kung magising siya, sa oras na iyon ay ikaw ay sisingaw-singaw na. Gugustuhin ka pa ba niya? Si Carlo ay tiyak na darating at pakakasalan ako. Kung hindi siya magising, Maghihintay ako sa kanya magpakailanman. igiit mo na pumunta sa pasyenteng walang malay na iyon, hindi ba? Sige. Kung gayon, huwag ninyo nang ituring kami bilang iyong mga magulang. Magkunwari na lang tayo na wala kaming anak na katulad mo. Matandang Garcia. Tara na, tara na. Tatay. Nanay. Si Carlo ay naging pasyenteng walang malay para iligtas ako. Hindi ko siya kayang sukuan. Sinabi ni Carlo na pakakasalan niya ako. Magigising siya. Kahit isa sa 1,000, isa sa 10,000 pagkakataon, hindi ako susuko. Ginang, hinanap na namin ang buong bansa, ngunit wala pa ring bakas ng batang amo. Pagpatuloy ninyong hanapin. Kahit kailangan ninyong hanapin ang buong mundo, hanapin siya. Opo, Ginang. Anak, nasaan ka? Carlo, 5 taon na. Bakit hindi ka pa gumigising? Director Santos, nandito ka na pala. Stella, nandito ako para suriin siya. Sa pisikal, walang problema. Hindi lang natin alam kung kailan siya magigising. Stella, ito ay munting tanda mula sa lahat ng medical staff. Hindi ko ito matatanggap. Tinulungan mo na kami ng sobra. Tanggapin mo, inalagaan mo siya sa loob ng 5 taon. Hindi ito naging madali. Sino ba ang nakakaalam? Baka ikaw pa ang makagawa ng milagro. Salamat. Ang mga bayarin sa ospital ngayong buwan kulang pa ng sobra. Kailangan kong kumita ng pera agad. Isabel, ikaw ba ang naka-duty ngayon? Oo.
Kapit pa rin sa nobyo mong nasa koma? Isabel, kailangan ko nang mag-deliver ng pagkain. Pwede mo bang bantayan si Carlo para sa akin? Sige, pero may utang ka sa akin na malaking kainan. Deal. Carlo, babalik ako para samahan ka mamaya. Pakiusap. May isang babae na naghihintay sa akin. Kailangan kong magising. 5 taon. Ang 5 taon na ito, paano niya natagalan? Kailangan kong magising. Hindi ko siya pwedeng biguin. Kailangan ko nang magising agad. Sinasayang ang napakaraming pera sa isang pasyenteng nasa koma. Stella talagang tanga. Ikaw, gising ka na. Ang delivery mo. Pasensya na, late ako. Taga-deliver. Pinaghintay mo ako 10 minuto. Alam mo ba kung magkano ang ginastos mo sa akin? Sapat na para sa buwan ng sahod mo. Masamang marka. Uy, pakiusap. Huwag mo akong bigyan ng masamang marka. Babayaran ko itong order mo. Uy, Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. Sinusubukan mo bang gutumin ako? pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nasa sahig na ang pagkain. Paano ko kakainin ito? Sige, ipakita mo sa akin. Nakatanggap ka ng masamang marka. Pakiusap, makipag-ugnayan sa customer sa lalong madaling panahon. Ikaw ba ang pamilya ni Carlo de la Cruz? Pakiusap, bayaran ng medical bill sa lalong madaling panahon. Hindi ako pwedeng sumuko. Si Carlo ay naghihintay pa sa akin. Ano ang gagawin ko? Kahit sa tulong ni Director Santos, kulang pa rin ako ng 2,000. Kailangan kong magmadali at maghatid ng marami pang order. Binibining Garcia, bakit nandito ka na naman? Ang madalas na pagkuha ng dugo ay masama para sa iyo. Ang blood bank ng ospital ay nauubusan na, at tanging si Carlo at ako ay may parehong uri ng dugo. Ayos lang, sige. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Kailangan kong magmadali at bayaran ang medical bill. Ingat. Hindi ako pwedeng bumigay. Si Carlo ay naghihintay pa sa akin. Ma'am, batay sa pinakabagong impormasyon, narito ang batang amo. Mabuti, dalhin mo ako sa kanya ngayon. Gising ka na. Sa lahat ng ito, ang nag-aalaga sa akin ay ikaw. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Ano ang iniisip mo? Binatang amo. Ginoong Carlo. Ang babaeng ito, mukha siyang pamilyar. Natagpuan na kita. Galing siya kay Don Rafael, ang unang ginang ng pinakamayamang pamilya. Nasa TV siya dati. Ikaw ang nanay ko. Carlo, hindi mo ba ako naaalala? Wala akong naaalala. Teka, si Stella ay may nobyo na nasa koma. Ay ang pinakamayamang lalaki sa pamilya Don Rafael? Butler, kunin mo ang pinakamahusay na doktor. Opo, ginang. Anak, umuwi na tayo. Hahanap si nanay ng pinakamahusay na doktor para pagalingin ka. Nanay, noong nasa koma ako, siya ang nag-aalaga sa akin. Kung wala siya, hindi sana ako nagising. May utang akong paliwanag sa kanya.
Inalagaan mo ang aking anak sa loob ng 5 taon. Ang pamilya de la Cruz ay hindi ka bibiguin. Payag ka ba na sumama sa amin pabalik sa pamilya de la Cruz? Kaya ang bobo na si Stella. Nag-alaga ng gulay sa loob ng 5 taon at siya ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz? Ako. Sige, kasali ako. Isang maliit na gintong estatwa, isang Rolls Royce, ang mamahaling kotseng ito. Nakita ko lang sila sa aking telepono. Ano pang hinihintay mo? Umupo ka sa tabi ni Carlo. Tara na. Bakit ka nakatayo riyan? Maupo ka sa tabi ni Carlo. Malapit nang magsara ang ospital. Kailangan kong magmadali para bayaran ang mga medical bills ni Carlo. Carlo, ano ang tinitingnan mo? Wala. Carlo, sa loob ng 5 taon, sabi nila sa akin na sumuko na. Sa kabutihang palad, sa wakas, ay hinintay kita. Isabel, ibibigay ko sa iyo ang isang engrandeng kasalan. Talaga? Sa wakas, hinintay ko ang araw na ito. Ito ang resibo ng pagbabayad. Pakikuha. Carlo. Carlo. Halika rito. Ilagay itong impormasyon. Director Santos. Nakita mo ba si Carlo? Ang pamilya ng nobyo mo ay dumating kaninang hapon at sinundo siya. Hindi ka ba nila sinabihan? Sinundo siya ng pamilya niya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang CEO ng Grupo de la Cruz, Carlo de la Cruz. Sa loob ng 5 taon kong pagkawala ng malay, Gising ka na. may isang taong nasa tabi ko na minamahal ako ng lubos. Bukas ng tanghali, sa Dating Hotel, gagawin ko isang engrandeng kasalan para sa kanya. Sana ay pagpalain ninyo kami. Bakit nandito ka pa nag-aaksaya ng oras? Umuwi ka na at maghanda para sa kasalan. Bumalik ka. Oh, kumakain na naman ito ngayon. Talong, patatas, at repolyo, ang katawa-tawa ng pamilya mo. Kumakain ng mga ganito, kahit ang mga pusa at aso natin ay hindi kakain yan. Ang kinakain namin ay wala kang pakialam. Kung tatanungin mo ako, ang buong pamilya mo ay bobo lang. Gumagastos para alagaan ang isang buhay na bangkay. Narinig ko nagbabayad ka pa rin para sa pasyenteng halaman. Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na ang anak mong babae ay hindi makahanap ng lalaki. Ikaw, Ano naman sa pagiging pasyenteng halaman? Magigising siya maaga o huli? huwag mong lokohin ang sarili mo. Ang pag-aalaga ng pusa o aso ay mas mabuti pa kaysa sa pasyenteng halaman na iyan. Ikaw, umuwi ka at magluto. Pipilitin mong puntahan ang pasyenteng halaman na yan? Di wag mo kaming kilalanin bilang magulang mo. Magkukunwari na lang kami na wala kaming anak na tulad mo. Nanay, tatay. Kaya sa lahat ng mga taon, ang mga tumulong sa akin ay kayo. Ang mabubuting puso, pasensya na. Pinahirapan ko kayo. Baliw kang bata. Ikaw lang ang aming nag-iisang anak na babae. Kung hindi ka namin tutulungan, sino pa? Nanay, tatay. Si Carlo ay gising na. At sinabi niya bukas darating siya para pakasalan ako. Talaga? At sinabi niya ibibigay niya sa akin isang engrandeng kasal. Ang galing. Hinintay mo siya sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay gising na siya. Masuwerte ang batang iyon. Ang aming anak na babae ay nanatili sa kanya at inalagaan siya sa loob ng 5 taon. Kung siya ay maglakas loob na saktan ka, ako ang unang magpapabayad sa kanya. Tay, Tatawagan ko ang mga kamag-anak natin para imbitahan sila na pumunta sa kasal. Nasaan ang telepono ko? Nakalimutan mo ba? Para makalikom ng pera, ibinenta mo ang iyong telepono.
Bakit mo pa binanggit iyon? Tara, tumawag na tayo. Tara na. Binibining Reyes. Ang mga ito ay mga regalo mula sa Binibini. Para sa akin lahat ito? Pwede kang pumili ng isang set na isusuot sa handaan bukas. Kung gayon, ito. Si. Diyos ko, magkano ba ito? Ang pinakamayamang pamilya sa Don Rafael. Ang napakalaking kayamanang ito. Sa wakas, ay sa akin na. Isabel, gising na si Carlo. Sinabi niya sa TV na papakasalan niya ako bukas. Dapat kang pumunta sa kasal ko. Stella, huwag mo akong sisihin sa pagkawalang puso. Sino ba ang tatanggi sa pinakamayamang lalaki sa Don Rafael? Ang nag-alaga kay Carlo sa loob ng 5 taon ay dapat ako. Binibining Reyes, hinihiling ni Ginang de la Cruz ang iyong presensya. Pumunta ka rito. Si? Tita, gusto mo akong makita? Isabel, kung hindi dahil sa iyo sa 5 taon na ito, wala sana kaming Carlo. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya de la Cruz. Bukas, itaas namin ang inyong pamilyang Reyes sa pinakamataas na marangal na pamilya. Ang pinakamataas na marangal na pamilya. Sa kasal bukas, ililipat ko ang 40% ng aking equity sa iyo at ang aking fixed assets ay isasama rin ang pangalan mo. Carlo, salamat ang makasama ka. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Stella, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong malas. Ang napakalaking kayamanang ito, aakuin ko para sa iyo. Uy, tatay. Narito na ang lahat ng kamag-anak. Gaano ka pa katagal? Tatay, darating na ako. Wala ng oras. Hanggat inaalagaan mo ang tao, maaari nating pag-usapan ng presyo. Hinihintay pa ako ni Carlo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Carlo de la Cruz. Ngayon, gusto kong formal na ipakilala ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Nasa koma ako sa loob ng 5 taon. At hindi siya umalis sa tabi ko. Inaalagaan ako sa loob ng 5 taon na yon. Ang galing ng babaeng iyon. Ang makapag-asawa sa kanya ay karangalan ko. At ito rin ang karangalan ng pamilya de la Cruz. Para dito, handa kong ibigay ang lahat ng mayroon ako upang mahalin siya, igalang siya. Siya, ang siyang kakasalan ko ngayon. Isabel. Hayaan niyo akong magpakilala. Isabel. Isang taong hindi sumusuko at nag-alaga sa akin sa loob ng 5 taon. Siya ang pakakasalan ko ngayong araw na ito. Paano naging si Isabel? Ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 5 taon. Ako talaga iyon. At saka, ililipat ko ang Grupo de la Cruz 40% ng equity. Para gawin siyang ang pinakamayamang tao sa Don Rafael. Ginoong de la Cruz. Ang Grupo de la Cruz ay isa sa nangungunang 10 global. Anumang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng krisis, pinansyal. Ang pagbibigay ng kumpanya kay Binibining Reyes
Nang ganun-ganun lang, naisip mo ba ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya? Gaano kalaking bagyo ang idudulot nito? Siyempre. Susunod. Personal ko gagabayan si Isabel. Sa tabi ko siya, wala siyang magiging problema. Magandang araw sa inyong lahat. Pamamahalaan ko ang Grupo de la Cruz ng maayos at hindi ko kayo bibigyan. Pinangako ni Carlo na pakakasalan ako. Gigising siya tiyak. Isabel. Ito ang dokumento ng paglipat ng bahagi ng Grupo de la Cruz. Kapag pinirmahan mo ito, mula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Grupo de la Cruz. Pasensya na, Stella. Mula ngayon, ikaw at ako ay magkaiba ng mundo. Carlo, peke siya. Ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 5 taon. Kailangan kong magising. Nag-iilusyon ba ako? Buwisit. Paano pa siya nakapunta rito? Stella, anong ginagawa mo rito? Carlo, talaga bang hindi mo ako naaalala? Inalagaan kita ng matagal. Wala ka bang alaalan yun? Stella, sa harap ko mismo. Sinusubukang akitin ng fiancé ko. Wala ka bang hiya? Hoy, anong ginagawa mo? Pag-usapan natin ito. Bakit mo siya sinasaktan? Paano mo to ginagawa? Hiniling ko sa iyo na alagaan si Carlo, pero ninakaw mo ang pagkatao ko. Anong nangyayari dito? Carlo, huwag kang magpalinlang sa kanya. Mga guwardiya, itapon ang baliw na babaeng ito sa labas. Ngayon ay araw ng kasal ng aking anak. Hindi ka welcome dito. At isama mo lahat itong mga kawawang kamag-anak. At lumabas. Ang Stella mo, anong nangyayari sa kanya? Gumagawa ng eskandalo. Nakakahiya. Ang Stella natin hindi nagsisinungaling. Mapapatunayan ko na lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi ako aalis. Kailangan kong sabihin ang totoo. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Kaya hindi ako nag-iilusyon. Teka, Manugang, hindi ka maniniwala sa sinabi ng baliw na babaeng iyon. paano niya ako binigyan? Ng pakiramdam ng pagiging pamilyar? Sabi mo nagsisinungaling si Isabel sa akin, may patunay ka ba? Siyempre meron. Itong telepono ay nagtala ng 5 taon ng pag-aalaga ko sa iyo. Bawat detalye, tingnan mo at malalaman mo. Huwag! Hindi dapat malaman ni Carlo. Kung hindi, ang magandang buhay ko ay matatapos. Ibigay mo sa akin. Tingnan ko. Ang clumsy ko talaga. Pasensya na. Susunduin ko para sa iyo. Unang beses mag-heels, natisod ako. Anak, kita mo, kumusta? Ginawa mo yun ng kusa. Sinira mo ang telepono ko para walang makapaglantad sa anak mo. Stella, wala ka ng ebidensya na maipapakita. Hindi na magtatagal ang pag-arte mo. Desperado ka sa pera. Dati, namumulot ka ng mga itinapon na dahon ng gulay. At ngayon, sinusubukan mong nakawin ang kasintahan ng iba. Hindi tama yun. Kung hindi lang para iligtas itong gulay, paanong ang pamilya namin ay mabubuhay ng ganito kawalang dignidad? Huwag ninyo kaming masyadong husgahan. Carlo, tiyak na si Isabel ang may kagagawan nito. Carlo, siya. Tama na. Katulong Cruz, ayusin mo agad ang telepono. Suriin mong mabuti. Ang taong nag-alaga sa akin sa loob ng 5 taon. Sino iyon? Si, Naku, ano bang gagawin ko ngayon? Stella, buwisit ka. Bakit ka? Biglang sumulpot ngayon? Stella, alam kong pera lang ang habol mo. Pero hindi ko akalain. Nagagawin mo ito. Ang bulag-bulag ko. Para tawagin kang matalik kong kaibigan. Ikaw pala, ang nagnakaw ng nobyo ko. Kapag naayos na ang telepono, malalaman natin kung sino ang sinungaling. Isabel? Anong problema? Ayos ka lang ba? Nanay, samahan mo akong magpahangin. Sige, tara na. Sasamahan kita. Okay lang. Bakit sobrang balisa ni Isabel?
May tinatago ba siya? Carlo, alam mo ba, ang aking anak na babae sa mga nakaraang taon, ang pag-aalaga sa iyo, gaano siya nagdusa? At ito ang pagtrato mo sa kanya? Wala ka bang konsensya? Tatay, ayos lang. Hintayin nating maayos ang telepono. Saka natin malalaman ang totoo. Akala ko natatakot ka at hindi ka nababalik. Ang impostor mo ay hindi man lang tumakbo. Bakit ako tatakbo? Isabel, iminumungkahi ko na sabihin mo na ang totoo ngayon. Kung hindi, kapag naayos na ang telepono, ikaw ang mapapahiya. Ang tunay kong pagkatao ay ang kasintahan ni Carlo. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang kasintahan ni Carlo. Hayaan mo akong magtanong sa iyo, saang paaralan nagtapos si Carlo? Ano ang gusto niyang kainin? Ano ang allergy niya? Sabi mo inalagaan mo siya sa loob ng 5 taon. Paano mo ba siya inalagaan? Hindi ko alam. Ang alinman sa mga iyon. Hindi masagot, di ba? Dahil ang taong nag-alaga kay Carlo sa loob ng 5 taon ay hindi kailanman ikaw. Nagsasabi siya ng totoo. Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz, hindi na maaayos ang telepono. Pero nailimbag ko lahat ng mga larawan mula rito. Carlo, ang ating nakaraan tingnan mo mismo. Isabel, si Carlo ay nakita na ang katotohanan. Dapat mong sabihin ang totoo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Sa panahong ganito, bakit hindi ka magsasalita? Sa tingin ko, ang nagsisinungaling ay ikaw. Ano? Tingnan mong mabuti. Ikaw ba iyon sa larawan? Carlo, ako talaga iyan. Kailangan mong maniwala sa akin. Paano nangyari iyon? Imposible ito. Buti na lang handa ako. Isabel, ikaw ba iyon? Katulong Cruz. Sinabi mo dati na gusto mong i-promote kita? Pumayag ako. Basta makuha ko ang grupo De La Cruz, bibigyan kita ng 5% ng mga bahagi. Hindi, 10%. Talaga? Siyempre. Basta pumayag ka na gawin ang isang bagay para sa akin. Gawing mawala ang ebidensya na nasa kamay ni Stella ng tuluyan. Ebidensya? Hindi ba ikaw? Mahalaga ba iyon? Ngayon, ako lang ang handang magbigay sa iyo ng mga bahagi ng grupo De La Cruz. Alam mo kung ano ang gagawin. Naiintindihan ko. Nandito lang ako palagi. Paano ko naman nagawang mangialam ng kahit ano? Sa mga araw na ito, talagang makakakita ka ng lahat ng uri at sinubukan niyang magpanggap na ang kasintahan ni Ginoong De La Cruz, ang kapal ng mukha. Sa tingin ko ito ay mahinang pag-iisip lang. Nababaliw dahil sa kahirapan. Talagang nagdadala ng kahihiyan sa lahat ng kababaihan. Carlo, kailangan mo akong paniwalaan. Ang tao sa litrato ay malinaw na ako. Siya ang gumawa ng pagbabago. Ngayon ang ebidensya ay matibay. Ano pa ang masasabi mo? Carlo, tingnan mo ulit. Pakiusap. Tama na. Ang taong lagi kong minamahal ay si Isabel. Kung magdudulot ka pa ng gulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sinabi mong mahal mo si Isabel. Siya ang aking kasintahan. Siyempre mahal ko siya. Ako, Carlo De La Cruz, mahal si Stella. Sa buhay na ito, sa susunod, at sa susunod pa, siya lang. Ako rin. Malinaw mong sinabi na ang taong mahal mo ay ako lagi. Bakit si Isabel ngayon? Carlo De La Cruz, sinungaling ka. Stella, hindi ka nakakaramdam ng inferior. Dahil ang boyfriend ko
ang pinakamayaman sa Don Rafael. Kaya hindi mo matanggap ang realidad, tama? Mahal ko si Carlo. Wala itong kinalaman sa pera. Pero dati, ikaw ay nagde-date ng 3 boyfriends at niloko mo sila ng malaking pera. At ngayon, niloloko mo rin si Carlo. Yun ang masamang ugali mo. Hindi. Anak, baka dapat na nating kalimutan ito. Maliwanag na hindi ka pinaniniwalaan ni Carlo. Ayaw naming makita ni mommy at daddy na pinapahiya ka nila, iniinsulto. Dahil bulag si Carlo, itong 5 taon natin ituturing na lang nating sayang. Hindi. Si Carlo ay naloloko lang. Ang ebidensya ay nasa harapan natin. Ang isang gold digger na tulad mo ay hindi makakapantay sa isang hibla ng buhok ni Isabel. Hindi ka man lang maihahambing. Hindi ako nanggulang ng pera ng sinuman. Siniraan niya ako. Tama na, ngayon ay araw ng kasal namin ni Isabel. Ayaw kong makipagtalo sa iyo, isama mo ang mga magulang mo at umalis na. Halika, umuwi na tayo. Carlo, ako talaga ang girlfriend mo. Maniwala ka sa akin, nakikiusap ako. Noong una, gusto kitang pakawalan, ngunit napakawalang utang na loob mo. Kung ganoon, papanawin ko ang buong pamilya mo ng tuluyan. Tama, ang mga sakim na tao na ito dapat ilagay sa lugar nila. At saka, ang kanilang mahihirap na kamag-anak, walang isa man ang dapat palayain. Hindi, wala itong kinalaman sa amin. Huwag mo kaming idamay dito. Stella, gusto mong mamatay? Huwag mo kaming ibagsak kasama mo. Ginoong de la Cruz, paano mo gustong ayusin ito? Ang pamilya ni Stella, gawin mo ang gusto mo. Pero ang aking pamilya ay walang kasalanan. Iyon ang iyong malas, napadpad sa mga ito, mahihirap na kamag-anak. Mula ngayon, sila ay hindi na ating mga kamag-anak. Tama, tara na. Ginang. Nakita mo ang nangyari? Kahit ang mga kamag-anak mo ay iniwan ka. Ang anak mong babae ang nagnakaw ng kasintahan ko. Carlo, ako talaga ang kasintahan mo. Carlo, Lahat tumahimik kayo. Pasensya na, may ilang bagay akong inasikaso, kaya ako nahuli. Bilang pasasalamat ko, inimbitahan ko ang doktor ni Carlo, pangunahing doktor, Director Santos sa kasal. Sino ang tama at sino ang mali ay magiging malinaw sa ilang sandali. alam ni Director Santos kung gaano kita naalagaan. Carlo, Talagang dumating si Director Santos? Tapos na, ano ang gagawin natin ngayon? Carlo, dahil wala sa inyo ang nagtitiwala sa akin, kung gayon, ayaw ko na ring magpakasal. Sa lahat ng mga taong ito, sabihin na lang nating nasayang ko sila. Isabel, pinagkakatiwalaan kita. Nakita ko kung paano mo ako inalagaan sa lahat ng mga taong ito. Carlo de la Cruz, wala kang ideya kung gaano ko talaga isinakripisyo para sa iyo. Isabel, tigilan mo na ang pagpapanggap. Natatakot ka lang na ilalantad ka ni Director Santos. Paano magiging ganoon? Ako ay nasasaktan dahil sa kawalan ng tiwala ni Carlo. Kung ganoon nga manatili ka rito at maghihintay tayo ng magkasama para sa pagdating ni Director Santos. Bakit ang pagbanggit sa vice director? Nakakapagpakaba kay Isabel? Maaring mayroon ngang isang bagay na nakatago sa likod nito? Si Stella ang nag-alaga kay Ginoong de la Cruz. Carlo, hindi ko akalaing maniniwala ka talaga sa kalokohan ni Stella. Kung ganoon, ano pa ang pinaggagawa natin sa mga nakaraang taon? Isabel, huminahon ka. Lagi kitang pinaniwalaan. Pero si Director Santos ay... Kung gayon, Isabel, Director Santos, inaatake ng hika ang anak ko. Bilis, halika rito. Lahat lumabas. Kailangan ng pasyente ng hangin. Director Santos, kung magiging asawa ako ng CEO, bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Pag-isipan mo, Hindi ako gagawa ng ganito dahil sa pera. At hindi ka rin dapat ang mag-claim ng trabaho ni Stella. Director Santos. Kumusta si Isabel? Binibining Reyes. Ayos na siya ngayon? Dahil lang sa sobrang emosyonal na nag-trigger ng hika. Mabuti naman siya ngayon. Buti naman, nakahinga ako.
Director Santos, may gusto akong itanong sa iyo. Ang taong nag-aalaga sa akin sa mga nakaraang taon, sino ba talaga siya? Ano ba ang nangyayari? Mayroon ba talagang nakatagong katotohanan? Si Director Santos mismo ang nagpapatotoo. Tiyak na totoo iyan. Kaya, ang nag-alaga kay Ginoong De La Cruz ay si Stella. Ang magpapasikat ay si Stella rin. Nandito si Director Santos. Ang aking anak na babae sa wakas ay makakamit ang nararapat sa kanya. Oo, mabuti na si Director Santos ay sumaksi para kay Stella. Carlo, ngayon ay maaari mo na akong pagkatiwalaan, di ba? Ang nag-alaga sa iyo ng 5 taon ay ako lagi. Ginoong De La Cruz, nitong nakaraang 5 taon, ang nag-aalaga sa iyo ay si Binibining Reyes. Tungkol naman kay Stella, siya ay may matinding delusyon. Ikaw, Ano ang sinabi mo? Director Santos, ang nag-alaga kay Carlo sa loob ng 5 taon ay ako. Itong 5 taon, paano ko natagalan? Hindi mo ba nakita ng sarili mong mga mata? Director Santos. Nagkamali ka ba? Si Director Santos mismo ang nagsabi. Paano magiging peke? Kung hindi sapat ang 10 milyon, ako ay maaring gawin kang direktor ng ospital. Binibining Garcia, pasensya na. Hindi ako nagkakamali. Ang nag-aalaga kay Ginoong De La Cruz ay talagang si Binibining Reyes. Hindi iyan totoo, Carlo. Ako ang nag-alaga sa iyo. Huwag kang makinig sa kanya, Carlo. Ngayon, mayroon ka pa bang sasabihin? Bakit mo to ginagawa sa akin? Carlo, ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 5 taon. Lahat sila ay nagsisinungaling sa iyo. Tama na. Ikaw ang talagang sinungaling. Si Director Santos ay humarap na para tumestigo. Pwede mo pa bang ikaila yan? Hindi kita niloko. Director Santos, sa 5 taon na ito, marami akong pinagdaanan. Nasaksihan mo lahat, Director Santos. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sinasabi ko lang, ang alam ko. Ano bang ginagawa mo? 5 taon. Kasama kita sa loob ng 5 taon. Nakita mo kung paano ko inalagaan si Carlo. Nasaksihan mo lahat. Binibining Garcia, Bakit ngayon tinutulungan mo si Isabel na magsinungaling? ang iyong mga maling akala ay lumalala. Isabel, ikaw ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayos lang. Ayos lang, ma. Ayos lang. Stella, ayos ka lang ba? Ang paglalagay ng pag-asa sa isang sugarol ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. Loko ka ba? Papaano mo nagawang itulak si Isabel? Siya mismo ang umamin na sinuhulan niya si Director Santos. Nagsama-sama sila para lokohin ka. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Stella, lumaki kaming magkasama mula pagkabata. Dati tayong matalik na magkaibigan. Hindi ko inakala na magiging ganito ka. Parang kakaiba ka na sa akin ngayon. Dahil sa pera, talagang nagpakababa ka ng ganito. Si Carlo ay nasa koma ng 5 taon. Halos hindi ko siya nakita ng magising. Bakit palagi mong sinusubukan na kunin siya mula sa akin? Si Binibining Reyes, para sa kanyang nobyo, na natiling tapat, tiniis ang 5 taon ng paghihirap. Ang babaeng iyon, dahil sa pera, walang konsensya, napakalandi. 2 taong lumaking magkasama. Si Binibining Reyes ay may mabuting puso, ngunit si Stella ay isang ahas. Ito ay simpleng isang kahihiyan. Napakasama. Dahil sa pera, wala siyang hiya. Hindi ganoon iyon. Hindi ganoon iyon, Carlo. Paano mo ako makakalimutan? Carlo, Tumayo ka. Carlo, ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 5 taon ay talagang ako. Tumahimik ka.
Carlo. Sinaktan mo ako? Carlo, sinaktan mo ba talaga siya? Anong karapatan mong saktan siya? Alam mo ba ang ginawa niya para sa iyo sa nakaraang 5 taon? Nagtatrabaho siya mula madaling araw hanggang gabi. 3 trabaho ang sabay na ginagawa. Puno ng kalyo ang kanyang mga kamay. Hindi man lang siya bumili ng isang bungkos ng gulay para sa 1 piso. Pumipili siya ng bulok na gulay para lang mabili ang pinakamagandang gamot para sa iyo. Ganyan kanya tratuhin sa loob ng 5 taon at sinaktan mo pa rin siya? Carlo, may konsensya ka ba? Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong bayaran ang mga bayarin sa ospital. Lahat ng sinabi mo, hindi na ako maniniwala kahit isang salita. Kaya wala ka talagang tiwala sa akin. Stella, tigilan mo ang paggamit ng mga ganyang kahiyahiyang taktika para makuha ang kasintahan ko. Tama na. Mula ngayon, kung makarinig ako kahit isang salita na sinisiraan si Isabel galing sa inyo, hindi ko kayo hahayaang makatakas ng madali. Lumabas ka. Lumabas ka. Sa nakaraang 5 taon, kahit isang asong pinalaki natin ay mas mabuti pa sa iyo. Ikaw na walang utang na loob. Ang anak namin ay hindi karapat-dapat na tratuhin ng ganito mo. Hindi man lang siya tao. Tara na. Stella, tara na ngayon. Kung mananatili ka rito, mapapahiya ka lang. Mapapahiya ako, ha? Carlo, ipapakita ko sa iyo. Lahat ng ginawa ko para sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. At tingnan mo kung ito ay kahihiyan. Anong ginagawa mo, anak? Matandang Garcia, ito ang mabuting anak na pinalaki mo. Sinira niya ang kasal ni Kasal at ngayon ay itinatapon niya ang kanyang sariling dignidad. Kung may anak akong ganyan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Iniligtas ko ang aking sarili sa kahihiyan. Anak, si Carlo ay nakalimutan na ikaw. Lahat ng ginawa mo para sa kanya ay walang kabuluhan. Nanay, hindi ako maaaring sumuko. Binigyan ko siya ng napakarami at wala siyang natatandaan. Carlo, tingnan mo ang peklat na ito. Hindi siya gagamit ng ganyang mga karumal-dumal na lansihin. Para akitin si Ginoong de la Cruz sa publiko? Para sa pera, wala siyang kahihiyan. Kahit ipagbibili niya ang sarili niyang katawan. Paano magkakaroon ng mga taong kasuklam-suklam sa mundong ito? Matandang Garcia, ang ating Stella, ano ang gagawin niya? Karma. Lahat ng ito ay karma. Stella, mga taong kasindumi mo kahit maghubad ka ng hubad, si Carlo ay hindi titingin sa iyo ng 2 beses. Tama na. Ibinababa mo ang iyong sarili ng ganito. Hindi mo ba maisip ang mga magulang mo? Carlo, naaksidente ka sa isang seryosong aksidente sa sasakyan. Maraming organo ang nasira. Nagkaroon ka ng transplant. Nakalimutan mo ba? Ano? Ako iyon. Ibinigay ko ang aking kidney sa iyo para mabuhay ka. Ang peklat na ito ay ang pinakamagandang patunay. Mahal, bakit ka naging ganyan ka, Bobo? Mahal? Para sa kanya. Pati pinutol mo ang ugnayan mo sa amin. Itinago mo pa sa amin na ibinigay mo ang bato mo sa kanya. Naging sulit ba? Paano pa kaya ni Stella na ibigay ang bato niya sa kanya? Anong nangyayari dito? Itong si Stella ay sobrang tapat. Sulit. Basta para sa kanya, sulit. Carlo, magtiwala ka sa akin. Magpatingin ka lang, okay? Stella, para sirain ang kasal ko kay Carlo, gagawa ka ng mga ganyang kasinungalingan. Ang sama naman yan. Isama mo ang mga magulang mo at umalis na. Hindi ako pupunta sa ospital. Carlo, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pumunta ka ulit, okay? Ano ba? Talaga bang binigyan ni Stella si Carlo ng bato? Hindi. Hindi dapat pumunta si Carlo. Stella, bilang respeto sa ating pagkakaibigan,
pinagtiyagaan ko ang mga paulit-ulit mong at palagi ang pag-aabala sa aking kasal. May tao, itaboy siya. Isabel, natatakot ka ba? Ang huwad ay hindi kailanman magiging tunay. Maaari mong kunin sa akin ang lahat ng iba pa, ngunit ang katotohanang ibinigay ko kay Carlo ang aking bato hindi mo maaaring alisin iyon. Carlo, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Napakaraming ebidensya. Nakita mo lahat, di ba? Isabel, alam ko. Hindi ako maniniwala. Carlo, pumunta ka na lang sa ospital at magpa-check up. Hindi ka ba makapaniwala sa akin kahit isang beses lang? Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Mahal, tara na. Isipin mo na lang na ang pusong ito ay patay na. Mayroon ka pa namang mga magulang. Tara na. Hindi. Gusto ko lang patunayan na totoo ang sinabi ko. Hindi ako nagsinungaling sa kanya. Carlo de la Cruz, kung may konsensya ka pa, sumama ka sa anak ko sa ospital. Isama mo siya pabalik, hindi ako pupunta sa ospital. Carlo de la Cruz, ang anak ko, para mailigtas ka, hindi nagdalawang isip na putulin ang ugnayan sa amin. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Ngayon, lulunukin ko ang aking pride. Nakikiusap ako sa pamilya de la Cruz na bigyan ng paraan ng anak ko. Lumuluhod ako para sa iyo. Nanay, huwag mong gawin ito, nanay. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin muli, papaluhodin kita at hihingi ka ng tawad kay Isabel. Ipinapangako ko. Carlo, huwag mong hayaang si Isabel makipag-ugnayan kahit kanino, okay? Mga gwardiya, kunin ninyo si Direktor Santos, manatili ka lang dyan. Isabel, gusto kong makita hanggang kailan ka magtatagal sa panlilinlang. Doktor, kumusta ang mga resulta ng pagsusuri? Ginang de la Cruz, lalabas na ang mga resulta sa ilang sandali. Mabuti, pakisigurong suriin ng maigi. Tingnan kung sumailalim nga si Carlo sa operasyon ng paglilipat ng organ. Ginang de la Cruz, makatitiyak kayo. Sige, susuriin ko si Carlo. Huwag kang matakot. Nanay, kung si Carlo talagang sumailalim sa operasyon ng paglilipat ng organ, kung gayon malalantad tayo ng lubusan. Huwag kang matakot. Paano kung gawa-gawa lang ni Stella iyon? Malamang sinusubukan tayong lokohin. Pero kinakabahan pa rin ako. Ano ang sinabi ng doktor? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa iyo, ako ang iyong kasintahan. Ang iyong mga kasinungalingan ay nahuli ng higit sa isang beses. Kung maglakas loob kang magsinungaling muli sa akin, paghirapan kita. Kalimutan mo na. Hayaan mong sabihin sa iyo ng doktor. Maaari kaya, siya ba talaga ang aking kasintahan? Ginang de la Cruz, ang mga resulta ng pagsusuri ni Ginoong de la Cruz ay lumabas na. Ano ang mga resulta? Si Ginoong de la Cruz ay sumailalim nga sa operasyon ng paglilipat ng organ. Paano ito nangyari? Isabel, anong problema mo? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Carlo, ngayon, dapat kang maniwala sa sinabi ko. Pumunta at alamin kung sino ang nag-donate ng organ sa akin. Carlo, ang taong nag-donate ng organ sa'yo ay ako. Bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Carlo, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Alamin mo. Tiwala lang ako sa resulta ng investigasyon. Oo, Ginoong de la Cruz. Pupunta na ako ngayon. Carlo, ang bagay na ito, kalimutan na natin. Umuwi na tayo, okay? Isabel, ano ang inaalala mo? Magpapaimbestiga ako. Gusto ko lang na hindi ka nila basta-basta maaakusahan. Carlo, ang pinakamasakit sa akin ay na nagsimula ka ng hindi na ako pagkatiwalaan. Isabel, malalaman na ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Itong si Isabel, bakit siya natatakot? Posible bang ang taong nagligtas sa anak ko ay si Stella? Ginoong de la Cruz, lumabas na ang impormasyon ng donor. Nandoon ang kanyang detalyadong impormasyon. Isabel, kapag naging publiko na ang impormasyong ito,
magiging malinaw kung sino ang kasintahan ni Carlo at matatapos na ito. Paano nangyari iyon? Bakit hindi pangalan ni Stella? Ang laking bagay. Hindi magsisinungaling si Stella. Narito ito sa itim at puti, maliwanag na parang araw. Paano ito naging mali? Maaaring. Talaga ba akong nagkamali? Hindi ito maaari. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ganoon, Carlo. Noong panahong iyon, talagang ikaw at ako ang magkasamang nag-opera. Pakitingnan muli, ha? Ang bagay na ito, kung imbestigahan, pareho tayong tiyak na mamamatay. Ngunit, ang pagbabago sa mga record ngayon ay huli na. Tawagan si David. Baka may maisip siya. Oy, David, pabor naman. Buti na lang naabutan natin si David. Kung hindi, malalantad ang pagkatao ko. Isabel, nagdaya ka ba? Stella, nakikita mo ba? Pati ang langit ay nasa panig ko. Isabel, sabihin mo ng malinaw. May alam ka ba? Stella, anong eksaktong gusto mong pukawin para sapat na? Buisit? Sinisira ang kasal ng anak ko ng ganito? Hindi ba sapat iyon? Isabel, pasensya na. Hindi ako dapat nagduda sa iyo. Carlo, ang talagang nasaktan mo ay ako. May tao sigurong nagmanipula nito. Carlo, tingnan mo ulit, sige. Carlo, muli niya akong ibibintang. Si Dr. Santos ay nasa ilalim ng kontrol. Si Isabel ay nandito sa buong panahon. Sino pa ang gustong manira sa iyo? Ang pagkakakilanlan ko ay napatunayan na. Pagkatapos ng lahat ng ito, bakit lagi mo akong gustong palitan? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Isabel ngayon din. Lumuhod. Hindi ako luluhod. Wala kang iniwan sa akin na pagpipilian. Hindi mo pwedeng tratuhin ang anak ko ng ganito. Ang buong pamilya mo, pagdating sa pera, ikaw ay walang awa. Nakakadiri talaga. Hindi totoo iyon. Lumayas ka. Carlo, baka may hindi pagkakaintindihan. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag, okay? Carlo, Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo, okay? Nasira na ang iyong reputasyon. At ang iyong nanay ay nasa ganitong sitwasyon na. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Carlo, kita mo? Ang buong pamilya nila ay hindi lang mga sinungaling, mga artista rin sila. Ngayon din, agad-agad lumuhod ka at humingi ng tawad kay Isabel. ikaw ang naging dahilan kung bakit nasaktan ang nanay ko at wala kang nararamdamang pagkakasala at ngayon, gusto mo akong humingi ng tawad. Lahat ng ito ay gawa mo at ng iyong pamilya sarili ninyong gawa. Ito ang kabayaran ninyong lahat. Kabayaran. Carlo, inalagaan kita sa loob ng 5 taon at ngayon napunta ako sa ganito. Hindi lang ako ang nasira, kundi pati ang mga magulang ko. Ito talaga ang kabayaran ko. Dahil ang kabayarang ito nagsimula sa akin, dapat itong matapos sa akin. Carlo, pantay na tayo. Ako, si Carlo. Sa buhay na ito. Sa susunod na buhay. At sa buhay pagkatapos noon. Ay mamahalin lamang siya. Carlo, pantay na tayo. Buwisit ka. Kung may mangyari kay Carlo, hindi kita mapapatawad. Sana nasa problema siya. Tara na. Grabe to. Carlo, pantay na tayo. Ako rin. Ako talaga ang nobya mo. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Karapat dapat ako dito. Bakit lagi mong gustong pumalit sa akin?
Carlo, hindi ka dapat mapahamak. O kaya, hindi ko hahayaan si Stella na makalaya. Stella, Carlo. Carlo, kapag nagising ka, maaalala mo ba ako? Ikaw ang nobya ko, syempre naaalala ko. At pati ang pulseras na ibinigay ko sa iyo. Kahit saan ka pumunta, mahahanap pa rin kita. Sige, deal na iyan. Kailangan mo akong hanapin, okay? Carlo, gising ka na. Tatawag ako ng doktor. Nanay, Doktor, kamusta ang anak ko? Si Ginong de la Cruz ay maayos. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. Buti na lang hindi siya nasaktan. Carlo, okay ka lang? nanay, habang wala ako, nanaginip ako. Parang may dagdag na alaala sa isip ko. Parang ang babae sa panaginip na iyon ay hindi si Isabel. Hindi si Isabel? Baka ibang tao? Hindi ko alam. Sa mga panaginip at alaala, ang babaeng iyon. Ginang Fu, nagluto ako ng lugaw para kay Carlo. Carlo, kising ka na pala. Pinag-alala mo ako ng husto. Masakit pa ba ang ulo mo? Naku, tinakot mo ako. Sige, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kita mo. Tita, hayaan mo akong mag-alaga sa kanya. Bumalik ka na at magpahinga. Mabuti, mayroon pa akong ilang bagay na dapat asikasuhin. Ito ay ang lugaw na ginawa ko para sa'yo. Ito ay talagang mabuti para sa paggaling ng sugat. Nakatutulong ito ng malaki. Ang mga mani na ito, Ang mani ay mabuti para sa iyong dugo. Ako mismo ang nagbalat ng bawat isa. hindi ba alam ni Isabel na ako ay allergic sa mani? Sa ngayon gusto ko lang ng simpleng lugaw. Wala akong gana sa sopas. Sige, aalis na ako at bibili ako para sa'yo. Hintayin mo ako. Stella. Sa mga panaginip at alaala, ang babaeng iyon, kamukhang kamukha niya. Maaaring siya ang nag-alaga sa akin. Stella. Ginoong de la Cruz. Parang sa pagitan natin, talo na tayo. Pakiusog na. Ito ang kampana mo. Saan ito nanggaling? Saan ito nanggaling? Ito ang tanda ng pagmamahal na inilagay mo sa aking gamit ang sarili mong kamay. Pero nakalimutan mo na ang lahat. Ang tanda ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin? Stella, bakit mo pa ako pinagmumultuhan? Ay, buti. Alam ko na. Yung ibinigay sa akin ni Carlo, bakit nawawala? Kaya pala ninakaw mo na. Carlo. Ito yung ibinigay mo sa akin bilang tanda ng pagmamahal. Hindi mo alam, pero ninakaw ito. At sobra akong nag-alala. Sa kabutihang palad, natagpuan na ngayon. Sinungaling! Carlo, may problema ba? Nahihilo ako. Sige, ihatid kita. Carlo, tatawag muna ako. Katulong Cruz, tingnan mo nga ito para sa akin. Tumawag lang si Ginoong de la Cruz sa akin. Sabi niya may naalala na siya. At sinabihan akong imbestigahan ka ulit. Talaga bang si Carlo ay nakabawi ng kanyang memorya? Naalala ba niya ako? Si Carlo ay nagsisimula ng pagdudahan muli ang aking pagkatao. Iyon na siguro. Kaya pala si Isabel ay nagpanggap sa akin. Nang napakagaling. Lumalabas na siya at si Katulong Cruz ay magkasabwat.
Kaya't mag-aksyon na tayo ng mas maaga sa schedule. Yung gamot na hiniling ko sa iyo nakunin noong nakaraang pagkakataon. Handa ka na ba? Sigurado ka bang gusto mong harapin si Ginoong de la Cruz? Yung gamot na iyon? Napakalakas nito. Mag-ingat, baka makapatay ito ng tao. Katulong Cruz, tayo ngayon ay nasa iisang kalagayan. Sa tingin mo ba kung malantad ang aking pagkatao, magiging mas maganda ang kalagayan mo? Kukunin ko ang gamot sa lalong madaling panahon. Kailan mo balak gawin ito? Para maiwasan ang mga karagdagang komplikasyon ngayong gabi. Isabel, sinusubukan mong patayin si Carlo. Para iwasan ang anumang gulo, gawin natin ito ngayong gabi. Stella. Ano ang nangyayari? Lumabas ka at ngayon ay wala ka sa sarili. Nanay, tatay, may gustong manakit kay Carlo. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Hindi. Wala siyang utang na loob. Bakit mo siya pinapahalagahan? Stella, nakalimutan ka na niya. At ginawa niya ito sa ating pamilya. Stella, hindi siya karapat-dapat. Kailangan ko bang makita siyang mamatay? Nanay, tatay, babalik ako agad. Tigil. Si Carlo ay sinira ka at iniisip mo pa rin siya? Stella, tama ang iyong ama. Hindi ka maaaring pumunta. Nanay, pagkatapos ng aksidenteng iyon, utang ko sa kanya ang aking buhay. Hayaan mo akong tulungan siya ngayong minsan lang. Isang huling beses. Huwag kang magalit. Hindi ako makapasok na ganito ang itsura. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan ni Carlo na uminom ng kanyang gamot. Sige, magtrabaho ka na. Iiwan na kita. Ginoong de la Cruz, ito na naman ang ipinahanap mo sa akin. Tungkol kay Binibining Reyes. Yung nag-alaga sa akin ng 5 taon, si Isabel nga talaga. Pero bakit hindi niya alam na allergic ako sa mani? Ginoong de la Cruz, baka hindi mo lang sinabi sa kanya. Sige, pwede ka nang umalis. Carlo, ngayong gabi, gagawin kitang ganap na lalaki. Isabel. Hindi. Ito. Oh, Carlo. Isabel. Talaga? Hindi tama. Ikaw. Ako. Carlo. Si Isabel ay sinusubukan kang saktan, Carlo. Bitawan mo ako, Carlo.
Stella, ano ang ginagawa mo sa kama ko? Carlo, talagang nagtago ka sa akin at gumawa ka ng ganito? Hindi yan tulad ng iniisip mo, Isabel. Natulog ka na sa kanya. Ano pa bang masasabi mo? Nadroga ako kagabi. Siya. Isabel, pasensya na. Stella, para akitin ang nobyo ko, dinroga mo siya at pinasok mo sa kama niya. Wala kang hiya. Hindi ko ginawa yan. Nung nakilala kita kagabi, na droga ka na. Itong droga ay tiyak na itinanim mo. Nobyo ko siya. Bakit ko pa siya kailangan drogain? Ikaw yan. Gusto mong gamitin ang paraang ito para makalapit sa kanya. Carlo, makipaghiwalay na tayo. Isabel, ikaw lang ang mahal ko. Kahit na kagabi ay aksidenteng nagtalik tayo, hindi nito binabago ang lugar mo sa puso ko. Paano mo mapapatunayan? Na sa pagitan ninyo ni Stella, walang ibang intensyon? Isabel, paano mo ito mapapatunayan? Carlo, patuloy siyang sinisira ang relasyon natin. At hahayaan mo lang siyang makatakas ng ganyan? Carlo, wala ka bang naaalala tungkol kagabi? Isang babaeng katulad mo para makasama ako nilasing mo ako, di ba? Pumunta ako para iligtas ka kagabi. Pinilit mo ako kagabi sa bagay na iyon. Mahimik ka. Hindi ka karapat-dapat. Ano ba ang inaasahan ko? Si Carlo ay hindi na ibalik ang kanyang alaala. Carlo, paano kung mabuntis siya? Isang babaeng katulad niya, hindi karapat-dapat na magdala ng anak ng Grupo de la Cruz. Pasok. Sumpain si Stella. Naunahan mo ako kagabi. Papatayin kita. Carlo, pagsisisihan mo ito. Dahil gusto niya sumiksik sa kama ng mga lalaki, kalagkarin mo siya palabas at itapon sa mga pulubi. Pakawalan mo ako. Pakawalan ninyo akong lahat. Ginang de la Cruz, Ginang de la Cruz, Ginang de la Cruz, iligtas mo ako. Stella, Ginang, ang babae ito. Kagabi, walang hiya. Gumapang sa kama ng batang amo. Si Isabel iyon. Gusto niyang saktan si Carlo. Kaya ako pumunta sa tirahan ng mga de la Cruz. Isabel. Peke siya. ano ang nagpapasabi sa iyo niyan? Carlo. Si Carlo ay hindi kumakain ng wansoy. Allergic siya sa mani, tama. Bakit si Stella? Alam ang lahat ng ito. Sinabi ni Carlo dati, na si Isabel ay hindi alam. Ang tungkol sa kanyang allergy sa mani. At ang kampana. 5 taon na ang nakalipas. Noong pumunta ako sa kawanihan ng sibil na usapin. Para magparehistro ng aming kasal. Ibinigay niya ito sa akin bilang tanda ng pagmamahal. Pakawalan mo siya. Wala akong pakialam kung paano mo nalaman. Lahat ng impormasyong ito. Mula ngayon, ayaw kitang. Lumapit kay Carlo. Kung maaari. Gusto ko lang na pagsisihan niya ito. At pagbayarin si Isabel. Maaari ka nang umalis. Ginang de la Cruz. Kailangan mo pa rin. Maging maingat kay Isabel. Tita Elena. Opo, Ginang. Subukan mo siya ngayong gabi. Isabel. Opo, Ginang. Yung babaeng si Stella. Nakakainis siya. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli? Sino ang mag-aakalang napakamalas? Dinroga namin si Ginoong de la Cruz at naunahan pa tayo niya. Baka, Ano pa bang magagawa natin? paano kung maghintay lang tayo ng kaunti? Maghintay? Hindi pwede. Ngayon, ikaw at ako, magkasama tayo sa sitwasyong ito. Kung mahuli ako, hindi ka rin makakawala ng madali. Ano bang swestyon mo? Dahil pinipilit niya ako. Paano kung mamatay siya? Ano ngayon? Gaya ng sabi mo,
Si Carlo ay maghahanda ng piging para makabawi sa akin. Ang babaeng iyon ay siguradong darating. Kapag dumating na ang oras, tayo, Sino? Ano nang gagawin natin ngayon? Tita Elena. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Katulong Cruz, kasama mo talaga ang babaeng ito? Uy, wala yun. Mag-usap tayo, okay? Tita Elena? Kung malaman ni Tita Elena, tatapusin tayo. sige na, tuloy-tuloy na lang. Ang mga patay lang ang pinakamagaling magtago ng sikreto. Ang ibig mong sabihin, ayusin dito? Siyempre hindi. Kung tutuusin, matanda na si Tita Elena. Kung aksidente siyang mahulog sa hagdan, natural na kamatayan yon, di ba? Natural. Dahil patay na si Tita Elena, itapon mo ang teleponong ito. Si. Pasensya na po, Ginang. Matanda na si Tita Elena. Baka gumising siya sa gabi at hindi sinasadyang nahulog sa hagdan. Mahigit 10 taon na si Tita Elena sa pamilya de la Cruz. Kilala niya ang bawat sulok ng bahay na ito tulad ng palad niya. Paano siya hindi sinasadyang nahulog sa hagdan? Maaari na kayong umalis. Ginang, kami noong inaayos namin ang mga gamit ni Tita Elena, wala ang telepono niya. Tanging telepono lang ang nawawala. Kaya tiyak na may kakaiba. Magpatuloy kayo sa paghahanap ng tahimik para sa telepono ni Tita Elena. Sabihin agad sa akin kung may makita kayo. Opo, Ginang. Kagabi lang, pinapunta ko si Tita Elena upang subukan si Isabel. At ngayon, ito ang nangyari. Kaya ba ito may kinalaman kay Isabel? Ginang de la Cruz. Dapat kayong mag-ingat kay Isabel. Stella, magkasundo tayo. Ginang de la Cruz. Si Carlo ay nagdaraos ng charity gala para kay Isabel. Sa pagkakataong ito, maaaring ito na ang huling pagkakataon mo upang patunayan ang iyong sarili. Ginang de la Cruz, nagsisimula na ba kayong maghinala kay Isabel? Maaari kitang ipasok sa charity gala, ngunit pagkatapos nito ay maayos. Hindi ka na dapat. Lumapit muli kay Carlo. Ang yaman ng pamilya de la Cruz ay walang kinalaman sa iyo. Kaya mo ba iyon? Sige, tanggap ko. Carlo, oras na para tapusin na natin ito. Ma'am, nahanap namin ito sa artificial na lawa. Nakahanap kami ng cellphone. Ito ang telepono ni Tita Elena. Ipagawa mo agad. Ma'am, nasira ng tubig ang cellphone. Para maayos ito, mag-aantay ng ilang sandali. Gawin mo ang kailangan. Ayusin mo ang teleponong iyan. Opo, ma'am. Stella, sinasabi mo ba ang totoo o hindi? Siguro sa gala ng kawanggawa lang. Natin malalaman. Isabel, Carlo, oras na para tapusin na ang lahat. Naliligaw ka ba? Ito ang kay Don Rafael, pinakamataas na gala ng kawanggawa. Walang imbitasyon, walang pasok. Mayroon akong imbitasyon. Siya. Tuloy po kayo.
Mukhang may sumusunod sa akin. Bilisan mo. Kaladkarin mo siya sa loob ng kwarto. Huwag mong hayaang may makakita sa atin. Siya, Binibining Reyes. Nakuha na namin siya. Makatitiyak ka. Tulad ng napag-usapan natin. Gusto ko siyang patay. Siya. Si Isabel ba ang nagpadala sa iyo? ano naman kung alam mo? Akala mo ba dahil nandito ka, makakalabas ka? Ito na siguro? Si Binibining Reyes? Hindi ko inaasahan na si Binibining Reyes ay napakaganda. Binibining Reyes, malapit ka nang. Pakasalan si Ginoong de la Cruz. Mula ngayon, dapat ay, alagaan mo kami. Oo, Binibining Reyes. Ang pamilya namin ay may negosyo ng alahas. Kung mayroon kang mga paborito, ipapadala namin agad. Anong socialite? Sa harap ko, si Isabel. Kailangan pa rin silang yumuko at magpakumbaba. Isabel, ano ang ginagawa mo dito? Malapit nang magsimula ang bangkete, kailangan nating magmadali doon. Carlo, ang daming reporter sa labas. Medyo kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi na kailangang kabahan. Diyos ko, si Ginoong de la Cruz at si Binibining Reyes. Bagay na bagay sila. Tama, si Ginoong de la Cruz at si Binibining Reyes. Ang ganda ng relasyon nila, nakakaingit talaga. Ginoong de la Cruz at Binibining Reyes, magpakasal na kayo. Kami ay naghihintay sa handaan. Salamat sa inyong mga biyaya. Tara na. Tatakbo ka? Kung hindi ka namin turuan ng leksyon, akala mo kaming dalawang magkapatid ay mahina? Ginoo, dahil hindi siya makatakas. Bakit hindi na lang natin siya alagaan muna? Sinisira ako ni Isabel. Sige, may oras pa naman tayo. Hayaan mo kaming dalawa na magsaya muna. Tigilan mo ang paglabo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Huwag kang mag-imbita ng gulo. Amo, okay ka lang ba? Okay lang ako. Habulin niyang puta. Ginoong de la Cruz at ang kanyang kasintahan ay nandito na. Bilisan mo! Kunan! Ang balita ngayon talagang magiging headline. Salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayon. Para lang ipahayag ang isang bagay. Ang aming grupo de la Cruz ay, sa pangalan ng aking kasintahan Binibining Isabel Reyes, formal na itatag ang Isabel Charity Foundation. Lahat ng nalikom na pondo ay gagamitin upang tumulong sa mas maraming nangangailangan. Lahat ng pundasyon sa Don Rafael sa unang pagkakataon ay pinangalanan sa isang tao. Ito ay talagang ang pinakamataas na karangalan. Binibining Reyes ay karapat-dapat sa karangalang ito. 5 taon ng hindi matitinag na debosyon, pag-aalaga sa kanyang nobyong nasa vegetative state. Ang gayong marangal na pagkatao ay talagang bihira at mahalaga. Binibining Reyes, tungkol kay Ginoong de la Cruz, pagtatag ng pundasyon sa iyong pangalan, mayroon ka bang iba pang sasabihin? Naniniwala ako sa mundong ito dapat may mas maraming tao na nangangailangan ng ganitong tulong. Kami ni Carlo ay nagtatag ng pundasyon din upang maikalat ang pag-ibig na ito at ipasa ito. Isabel, nagtatag ako ng pundasyon sa iyong pangalan. Gusto mo ba ang regalong ito? Carlo, palagi kong gustong tumulong sa mas maraming tao. Ang pagtatag ng pundasyon ay patunay din ng ating pag-ibig. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Susunod, ang aking kasintahan, Isabel, ay magsasagawa ng seremonya ng pahintulot ng selyo. Ang Isabel Charity Foundation ay opisyal ng itinatag. Stella, oh Stella, ngayong gabi, ang taong pinakamamahal mo, ang nagbigay sa akin ng pinakamaraming papuri sa Don Rafael, ang pinupuri ng lahat. At ikaw? Paano may taong nahulog mula doon? Nahulog mula sa taas? Hindi naman siya patay, di ba? Stella, anong ginagawa mo dito? Kayong dalawang tanga, pinabayaan ninyong makatakas si Stella.
Isabel, gamit ang pangalan mo para magtayo ng foundation. Hindi ka ba nahihiya? Stella, baliw ka ba? Carlo, bumabalik na naman siya sa dati niyang mga gawi. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Carlo, pwede mo akong kalimutan. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan niya para magtayo ng foundation. Kahit sino pwede. Pero si Isabel, hindi siya karapat-dapat. Stella, naiinggit ka lang ba na mas mahusay ako kaysa sayo? Inaamin kong matalino ka. Pero hindi mo ba nakalimutan ang isang bagay? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo ba na mayroon kang nobyo na 3 taon? May nobyo siya. Kalokohan. Ang nobyo ko ay si Carlo. Si Carlo ang nobyo mo. Sino si Julian? Carlo, ginagamit na naman niya ang dati niyang lansangan. Mga guwardiya, palabasin siya! Mga bantay, palayasin siya. Anong punto ng pagpapalayas sa akin ngayon? Nandito na ang nobyo mo. Ginoo, bawal pumasok kung walang imbitasyon. Nasa loob ang nobya ko. Umalis ka sa harapan ko. Isabel! Paano niyo hinahawakan ng seguridad? Ang taong ito ay walang imbitasyon. Paano siya nakapasok? Palayasin siya. Ginoo, pakiusap, umalis agad. Kung hindi, gagamit kami ng dahas. Kayong dalawa, lumabas. Opo, Ginoo. Carlo, ano ang ginagawa mo? Isabel, nandito na ang nobyo mo. Bakit ka nagpapanik? Anong nobyo? Hindi ba siya ang dati mong nobyo? Nobyo mo? Siya ang nobyo mo. Inimbitahan ko siya ng espesyal. Julian, sabihin mo sa akin, ang nobya mo ba ay siya o ako? Sabihin mo sa kanya. Ito ay 1,000,000 piso. Mula ngayon, gawin mo ang sinasabi ko. Naintindihan mo ba? Si. Ang nobya ko. Stella, hindi mo inaasahan, Julian, na binili ko na noon pa, hindi ba? Siya yun. Anong sinabi mo? Isabel. Pumunta ka sa akin na may ganitong pera. At gusto mong magpanggap ako? Pero lahat ng taon na pinagsamahan natin? Mas mababa ba ang halaga ng mga ito kaysa sa perang ito? Anong pera? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isabel, anong nangyayari dito? Si Isabel ay hindi ang nobya mo. Siya ang nagpanggap na ako. Si Julian ay ang totoo niyang nobyo. Huwag kang maniwala sa kanila. Nagsisinungaling sila. Isabel, akala mo ba lahat ay tanga? Isabel. Balik ka sa tamang pag-iisip. Kahit wala tayong pera ng pamilya De La Cruz, magtatrabaho ako ng mabuti para bigyan ka ng magandang buhay, alam mo? Umalis ka. Sino ang may gusto ng magandang buhay kasama ka? Si Carlo ang nobyo ko. Sino ang gustong makasama ang isang talunan na tulad mo at maging magkasama? Isabel, ikaw, para sa pera, hindi mo man lang kilalanin ang nobyo mo. Akala mo ba lahat ay tanga? Ikaw. Ikaw ang nagbigay ng pera. Nagkatuwang kayong dalawa para ako'y patibagin? Hindi ko akalain na magiging ganito ka. Mahalaga ba talaga ang pera? Patay na ba lahat? Kahit hindi mapatunayan ng mga salita ko, yung 3-month-old na miscarriage report, Ay naku, Binibining Reyes. Nagkaroon pala siya ng miscarriage? Pero 3 buwan na ang nakaraan. Walang malay si Ginoong De La Cruz. Paano siya nabuntis? Ang isang tulad niya ay karapat-dapat mag-set up ng charity fund. Hindi naman naloloko si Ginoong De La Cruz, di ba? Pwede mong ipaprint yan kahit saan. Sino ba naman ang may alam kung totoo o peke? yung pinunit mo kanina ay peking report lang. Kung totoo man o peke, malalaman natin sa ospital. Carlo, pinaniniwalaan mo pa rin siya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang mismo.
Maliwanag na nakasulat. Pangalan mo iyan. Paano mo iyon ipapaliwanag? Carlo, sa nakalipas na 5 taon, nasa tabi mo ako. Ilang trabaho ang ginagawa ko bawat araw. Palagi akong kasama mo. Carlo, sinabi mo na maniniwala ka sa akin. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong utusan si Katulong Cruz na magtanong-tanong at i-verify iyon. Katulong Cruz, puntahan at i-verify yan. 3 buwan na ang nakalipas. Mayroon bang babaeng nagngangalang Isabel na nagpa-abort sa ospital? Isabel, hindi mo ba sinabi na binigyan ko si Carlo ng pampatulog? Hindi ba totoo iyon? Kung gayon, bakit lumitaw ang pampatulog na iyon sa iyong listahan ng pamilihan? Nagsisinungaling ka. Kung gayon, hayaan ang lahat na makita ang pampatulog na ibinigay mo kay Carlo. Ano iyon? Ikaw ang nagdrog sa akin. Carlo, hayaan mo akong magpaliwanag. Malinaw ang ebidensya. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Oo, dinroga kita. Pero gusto ko lang palakasin ang ating relasyon. Hindi ko intensyong saktan ka. Sa wakas inaamin mo, na ikaw ang nagdrog. Kung ginawa ko, edi ano, hindi ka pa rin ba nagsamantala sa akin? Siya ay malinaw na nasa ilalim ng iyong knockout drug. Alam ng lahat kung gaano mo kagustong mapunta sa kanyang kama. Ngayon, sino ang pumipilit? Dapat malinaw na ngayon. Bitawan mo ako, Carlo. Kaya noong gabing iyon, sa lahat ng oras na ito, mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Isabel, ikaw ba talaga ang nag-alaga sa akin sa loob ng 5 taon? Carlo, hindi mo ba pinatingin kay Katulong Cruz iyan? Ginong de la Cruz! Ginong de la Cruz! Ginong de la Cruz! Inimbestigahan ko na ito. Yung babaeng nakunan 3 buwan na ang nakalipas. Ay, si Binibining Garcia. Ikaw, Sa ganitong pagkakataon, niloloko mo pa rin ang anak ko? Ma, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, manonood lang ba ako habang niloloko ka ng 2 ito? Ginang de la Cruz, anong sinasabi mo? Tiyak may mali. Mali? Naglipat ka ng napakaraming pera kay Katulong Cruz. Anong klaseng mali iyon? Paano nakuha ng matandang iyon ang records ko ng transfer? Nagkasabwat kayong dalawa. Isabel, sa lahat ng oras na ito, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi totoo iyan. Siya iyon. Pinilit ako ni Katulong Cruz. Wala akong magawa kundi ilipat sa kanya. Kapag natapos na ang krisis na ito, matutulungan pa rin kita. Pero kung masira ako, wala nang paraan kundi ang mamatay. Anong nangyayari? Siya ang kumuha sa nanay ko. Humihingi siya ng pera sa akin. Hindi ba sinabi mo na nagbakasyon ang nanay mo? Sinabi sa akin ni Katulong Cruz na sabihin iyon. Ako, Tumahimik ka. Katulong Cruz. May nag-utos ba sa iyo na gawin ito? Kung sasabihin mo lang ang totoo, maaari pa nating ayusin ito. Kung ito talaga ay isang kidnapping, bakit hindi ka pumunta sa pulis? Ang pulis? Stella, sinabi mo sa akin na gawin ito. Sinabi mo sa akin na pumunta sa pulis. Gusto mo akong patayin, di ba? Sige, saka tayo parehong bumagsak. Ano sa tingin mo? Tama, si Stella iyon. Sinabi niya sa akin na kidnapin ang nanay mo. At sinabi niya na kapag naging kasintahan ni Ginoong de la Cruz, bibigyan niya ako ng $1 bilyong at ipapadala ako sa ibang bansa. Stella, itinuring kitang matalik kong kaibigan. Paano mo magagawa ang isang bagay na tulad nito? Ang taong ito ay napakasama. Ang mag-utos talaga ng kidnapping. Iyan ay isang krimen. Ang isang taong tulad nito na nabubuhay sa mundo ay isang panganib lamang. Ang sitwasyong ito, paano mo ito ipapaliwanag? Sa tingin ko, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Ginang de la Cruz, mayroon ka na ng ebidensya. Oras na para ipakita sa lahat. Paano nagkaroon ng ebidensya? Babaeng walang hiya. Kailan siya naging malapit sa matandang bruhang iyon? Hayaan ninyong makita ng lahat. Kayo 2 nagsasabwatan naglalaban-laban sa aming pamilya de la Cruz? Anong klaseng tao kayo?
Mga reporter, ilagay ito sa malaking screen. Si... Kung magpapatuloy ito, malalaman tayo sa madaling panahon. Sino ba naman ang mag-aakalang ganito kasabay? Dinroga namin si Ginoong de la Cruz at naunahan niya tayo. Oh, O ano? baka dapat tayong maghintay ng kaunti pa. Maghintay para saan? Ngayon, ikaw at ako ay nasa iisang sitwasyon. Kung ako ay mapahamak, hindi rin magiging maganda ang kalagayan mo. Ano ang mungkahi mo? Dahil pinipilit niya ako. Sabihin mo? Paano kung mamatay siya? Ano ang mangyayari? Carlo, para makabawi sa akin, naghahanda siya ng piging para sa akin. Ang babaeng iyon, sa oras na iyon, tiyak na pupunta. Pagkatapos tayo, Sino? Isabel, gusto mo ng ebidensya, di ba? Ito na. Ano pa bang sasabihin mo? hindi, peke ito. Tiyak na inedit ang video na ito. Ang AI generation ay hindi gumagawa ng kasinungalingan nang wala sa oras. Kung peke ang video, bakit ang eksena rito ay ang kwarto mo? Ako. Tapos na sa wakas. Ang kwarto mo, ako mismo ang nagdekorasyon. Nakikita ko agad. Hindi ko alam. May nananadya sa akin. Tawagin mo lahat ng mga katulong dito. Alamin natin kung sino ang pumasok sa kwarto mo. Wag, Carlo. Mahal kita. Hindi mo ba sinabi na pinagkakatiwalaan mo ako? Isabel, ang video mo na nakikipagsabwatan kay Katulong Cruz ay natagpuan sa telepono ni Tita Elena. Imposible. Kung talaga kang nag-alaga kay Carlo sa loob ng 5 taon, bakit mo pa kailangang pagsikapan na mawala ako? Sinabi mong may transplant ako ng organo mo. Bakit sa donation form ay hindi pangalan mo? Hindi ko alam. Ang tanong na iyan, gusto ko ring malaman. Tawagin natin si Director Santos para sumagot ng personal. Mga guwardiya, dalhin sila rito. Ako ang nag-donate ng kidney. Bakit ang pangalan sa donation form hindi akin? Ang kidney sa katawan ni Ginoong de la Cruz ay hindi sa iyo. Ang pangalan sa donation form, syempre hindi ikaw. Stella, narinig mo yon? Di ba? Tumahimik ka. Eh sino ang nakakuha ng kidney ko? Ikaw at si Ginoong de la Cruz ay hindi tugma. Sa isang mayaman, naging matagumpay ang tugma. Noong una, dapat ay humingi ako ng pahintulot mo. Ngunit ang taong iyon nag-alok sa akin ng $5 milyong. Kaya inilipat mo ang kidney sa kanya? At pagkatapos ay nagsinungaling ka sa akin, sinasabing nasa loob ni Carlo, tama ba? Alam na alam mo kung paano ako nag-aalaga kay Carlo nitong 5 taon. Wala akong isang gabing mahimbing na tulog, 3 trabaho araw-araw. Pero ikaw, sa harapan ko, nagpanggap na mabuting tao. Binigyan mo pa ako ng pulang sobre. Kaya nagpasalamat ako sa iyo. Ang taong nag-alaga sa akin sa loob ng 5 taon, sino ba talaga? Sabihin mo sa akin. Stella, Hindi yun ang sinabi mo noon. si Isabel. Binigyan niya ako ng $10 milyong at sinabi na gagawin niya akong direktor ng ospital. Kaya ako nagsinungaling. Ang pinakaayaw ko ay ang pagiging niloloko. Ginoong de la Cruz, alam kong mali ako. Totoo. Patawarin mo. Paano mo gustong mamatay? Siya yun. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Siya yan. Si Isabel ang nagsabi sa akin. Lahat ay dahil sa kanya. Alam niya na ikaw ang pinakamayamang tao sa Don Rafael at naging sakim siya. Mula pa sa simula. Nagsisinungaling ka? Ginoong de la Cruz, naging lubos na tapat sa iyo. Siya talaga ang may sala. Huwag mong subukang ibigay lahat ng sisi. Sa akin. Tama na. Stella, pasensya na. Ang mga nanakit sa iyo, nasa harap mo na ngayon. Paano mo gustong parusahan sila? Paluhurin mo siya sa harap ko. Sige. Paluhurin mo siya. Buwisit ka!
Ipapaluhod mo ako sa iyo? Sa panaginip mo? Ang hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Dalhin mo siya. Stella. 5 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ako ng walang pag-aatubili. 5 taon ang lumipas. Ibabalik ko sa iyo ang buhay na ito. Tumigil ka. Carlo. Carlo, gising. Carlo. Carlo. Ako. Naalala ko na lahat. Pasensya na. Naging gago ako. Huwag kang gumalaw. Dadalhin kita sa ospital. Tara na. Ayoko nang abalahin ka pa. Malaya ka na. Malaya na rin ako. Sumusuko ka na ba sa relasyon natin? Ayoko lang nang maranasan ang ganoong sakit. Carlo, ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 5 taon ako talaga iyon. Tumahimik ka. Simula ngayon. Kung sino man sa inyo ang makarinig ako ng masasamang salita laban kay Weiyu, hindi ko kayo patatawarin. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Pinaranas ko sa iyo ang labis na paghihirap, naging tanga at gago ako. Pasensya na. Dapat naalala ko ng mas maaga. Nanay, Lahat ng ito ay bunga ng ginawa mo at ng iyong pamilya sa inyong sarili. Ito ang karma ninyo. Stella. 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 Anak. Anak. Tara na, ihahatid kita sa ospital. Tara na. Doktor, kumusta siya? Masyadong maraming dugo ang nawala sa pasyente. Ang blood bank ng ospital ay sobrang kulang sa type B. Hihingi ako ng transfer. Ako ay type B ako. Kunin mo ang akin. Sige, sundan mo ako. Sige. Ginoong Carlo, sa pagkakataong ito, kailangan mong alagaan ng mabuti si Binibining Garcia. Dati, para makalikom ng pera para sa iyong paggamot, ang blood bank ng ospital ay nasa krisis. Si Binibining Garcia ay nag-donate ng dugo ng maraming beses. Hindi siya nagpahinga. Habang inaalagaan ka, nag-part-time siya para kumita ng pera. Ginagamit niya ang sarili niyang buhay upang protektahan ka. Ano ba ang nagawa ko? Anak ko, Stella. Stella, kumusta ka? Carlo, ikaw ang may gawa nito sa anak ko. Ang kapal ng mukha mong magpakita. Lumayas ka. Tito Garcia, masyado akong nagtiwala sa isang tao at nasaktan si Stella. Alam kong mali ako. Stella, Anong ginagawa mo? pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong makabawi? Hindi simula nang makilala ka ni Stella. Wala siyang kahit isang magandang bagay. Wala kang silbi, kundi problema. Umalis ka. Tito Garcia. Tito Garcia. Stella, Tito Garcia. Hindi ka tanggap dito. Tito Garcia, mayroon pa bang anumang masakit kay Stella kahit saan? Ngayon mo lang siya pinapansin? Si Stella ay nagdusa ng husto dahil sa iyo. Nasaan ka noon? Alam kong kasalanan ko lahat at hindi ako tatakas dito. Tito Garcia, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo pa ako ng isa pagkakataong makabawi, okay? Tama na. Ayaw kang makita ni Stella ngayon. At ayaw ko na makita kanya ulit. Pakiusap, umalis ka na. Tito Garcia. Ginoong de la Cruz. Si Stella at ikaw ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi kami karapat-dapat sa iyo. Huwag ka nang pumunta rito. Pakiusap, umuwi ka na. Nakikiusap ako. Mahal. Bakit ka umiiyak?
Ikaw ba? Iniisip mo pa ba siya? Hindi, nanay. Sa tingin ko, oras na para tapusin ito. Maraming mabubuting lalaki sa labas. Ang aking anak ay tiyak na makakahanap ng mas mabuti. Stella, gusto kitang kausapin ng mag-isa. Okay lang ba yan? Pasok, Ginang de la Cruz. Mahal, nasa labas lang kami ng iyong tatay. Tawagan mo lang kami kung kailangan mo ng anuman. Stella, mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Sa mga taon na si Carlo ay nasa coma, ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Isang mabuting babae, na katulad mo, ay mahirap mahanap. Ginang de la Cruz, kung may sasabihin kayo, mangyaring sabihin na lang. Pumunta ako rito ngayong araw upang talakayin ang kasal mo kay Carlo. Kapag nakalabas ka na, gaganapin namin ang kasal. Ginang de la Cruz, nakalimutan niyo na ba ang kasunduan sa pagitan natin? Iyon ang pagsubok ko para sa iyo. Marami kang nagawa para kay Carlo. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Tutulungan ko rin ang iyong pamilya, ang pamilya Garcia, na maging ang nangungunang pamilya sa Don Rafael. Kung handa ka. Dahil nagpasya na ako na iwan si Carlo, hindi ko na siya makikita pang muli. Tungkol sa inyong kayamanan at katayuan ng pamilya de la Cruz, hindi ko kailangan iyon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko siya makikilala. Mahal, si Carlo ay nalinlang din. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Ginang de la Cruz, sige na, umalis ka na. Anak, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nanay, tatay, umuwi na tayo. Hindi pwede. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Pwede rin akong magpagaling sa bahay. Ang ospital na ito. 5 taon na akong nandito. Sawa na ako. Sundin natin ang sinasabi ng ating anak. Umuwi na tayo. Siya. Stella, hindi ka pa ganap na gumaling. Bakit ka lumabas ng ospital ng maaga? Anong ginagawa mo rito? Wala na tayong relasyon sa isa't isa. Hindi. Naalala ko na lahat ngayon. Ito ang pambayad sa iyong mga gastusin sa ospital sa loob ng 5 taon. Buti na lang nandyan ka. Alam kong may utang ako sa iyo. Hindi ko na kayang bayaran iyon. Pero umaasa ako. Nabibigyan mo ako ng pagkakataon. Stella. Wala kang utang sa akin. Pantay na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Stella. Alam ko. Nagawa ko isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Pero umaasa pa rin ako. Nabigyan mo ako ng pagkakataon. Stella. Carlo, ang nag-alaga sa'yo sa loob ng 5 taon ay ako. Tama na. Ang taong mahal ko ay palaging si Isabel. Carlo, sinungaling ka. Ay, ang lakas ng ulan. Nakaluhod siya riyan. Magiging okay ba siya? Epekto lang ng awa. Anak, huwag kang magpapakita ng awa sa kanya. Bakit ako magpapakita ng awa? Ang pagluhod niya riyan ay problema niya, walang kinalaman sa akin. Pero, Ay, kalimutan mo na siya. Gawa tayo ng dumplings. Tutulungan kita, ma.
Ay, Stella, bilisan mo at tingnan. Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. 5 oras na at nakaluhod pa rin siya. Sa tingin ko, tapat ang batang ito sa pag-aayos ng mga bagay. Siguro bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Ang sakit na idinulot mo sa akin, hindi ko to makakalimutan. Hindi ko malampasan ang balakid na iyon sa puso ko. Ay, Stella, tingnan mo. Nakaluhod siya riyan. Paano kung may mangyari? Okay lang, kakausapin ko siya. Stella, ano ang gagawin ko kung wala ka? Oh, nahimatay siya. Ako at ang iyong ina, dinala namin siya sa ospital. Tara na, sa ospital. Stella, huwag mong kalimutan kung paano kanya sinaktan. Kung tatapusin mo na, tapusin mo ng malinis. Huwag kang magpapalamon sa awa. Kawawa naman ang munting pusa. Nasaan ang bahay mo? Kumain pa, pusa. Katulong Cruz. Anong ginagawa mo? Ikaw ang pinakamamahal ni Carlo na siyang ilaw ng kanyang mga mata. Kukinapin kita. Bibigyan niya ako ng maraming pera. Aalis ako papunta sa ibang bansa. Tara, gamitin mo ang iyong telepono. Tawagan mo siya. Palapitin mo siya dito. Stella, Stella, pinatawad mo ako? Sino ka? Binabalaan kita, huwag mong subukang hawakan si Stella. Ginong de la Cruz. Hindi mo man lang makilala ang boses ko? Ikaw pala. Ako ito? Kung gusto mong maging ligtas siya, ilipat mo sa akin ang 500 milyong piso. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta. Kung may ibang sumama, puputulin ko ang mga daliri niya. Huwag mong galawin si Stella, pupunta na ako ngayon. Pupunta na ngayon. Kita mo? Talagang nagmamalasakit si Carlo sa'yo. May isasama ba siya? Tangang Isabel na iyan. Binigyan siya ni Carlo ng shares. Kaya kung kidnapin kita, sa tingin mo hindi niya ibibigay sa akin ang buong grupo? Hindi ko alam. Sayang. Ayoko siyang pakawalan ng madali. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ano ang gusto mo? Ano? O puputulin ko ang mga daliri mo? Kapag nakita ni Carlo ang mga daliri mo, hindi ba siya mamamatay sa sakit? Tigil. Bakit ka pumunta ng mag-isa? Ginoong de la Cruz? Yang lalagyan sa kamay mo ay hindi mukhang 500 milyong piso. Sinungaling ka. Pinalitan ko ng ginto. Huwag mong saktan si Stella. Sayang, nagbago na naman ang isip ko. Maglaro tayo. Kung ang balang ito ay hindi tumama sa iyo, pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? Wag. Huwag mong laruin ang laro niya. Carlo. Tahimik. Lalaruin ko ang laro mo. Ikaw ang unang pumutok. Bilisan mo.
Ginoong de la Cruz. Isa na lang ang tira. Swerte mo. O ako. Wag, Carlo, tapos na tayo. Huwag kang magsalita. Sunog! Ngayon na! Ang tanga mo. Carlo, kapit lang. Malapit na tayo sa ospital. Carlo, Stella, dahil mamamatay na ako. hindi ka mamamatay. Huwag mong sabihin yan. Mapapatawad mo ba ako? Carlo, huwag kang mamatay. Pinapatawad kita. Carlo. Stella, ang kasal na ito ay live sa buong mundo. Ipapaalam ko sa buong mundo. Mahal kita.